Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon, Abnormal Psychology. Pag-uusapan natin the psychology of illegal drugs. I-analyze natin yung epekto ng illegal drugs using the psychodynamic and the biopsychological analysis. So ito yung goals ko in this lecture number 1. Obviously, para ma-encourage yung mga tao na huwag mag-drugs. As you will see in this lecture, hindi talaga mabuti ang epekto ng illegal drugs. Number 2, ang isa ko pang goal in this lecture is gusto kong ipakita how illegal drugs bring out evil behaviors, syempre in the perspective of psychology. So kung ilalagay natin sa diagram yung number 2, ito ang itsura niyan. Gumagamit ng illegal drugs, it is a very strong predictor na gagawa siya ng evil behaviors. You name it. Alam niyo naman yan, kung nanonood kayo ng balita, evil behaviors related to illegal drug use, nagnanakaw, pumapasok sa prostitution, and worse, of course, pumapatay. Yan. Parang yung mga ganyang balita. Nanay, sinermonan ang adik na anak, pinatay. Yon. Okay, so yung mga ganyang behaviors considered evil, ipapaliwanag natin bakit yon lumalabas in connection to illegal drug use. And of course, number 3, in the psychological perspective, gusto kong gamitin yung psychodynamic explanation, pati na rin yung biopsychological explanation in explaining kung paano nagli-lead nga sa evil behaviors yung drug use. And I think for number 3, this is going to be very useful, lalong-lalo na sa mga psych majors. Mas mare-reinforce yung knowledge nyo on the psychodynamic and biopsychological explanation in understanding human behaviors. So yan yung goals natin for today. Now, just to set some context, no, ano ba yung ibig sabihin ng illegal drugs in this lecture? Obvious naman yan. Ito yung mga drugs, substances na pinagbabawal na i-circulate, ibenta sa Pilipinas because of its very negative effects. So ito yung mga popular illegal drugs na nagsa-circulate sa Pilipinas, shabu, cocaine, marijuana, ecstasy, at marami pang iba na hindi ko lang na ilagay dyan. No? And just to show some numbers, ang pangunahing talaga na ginagamit sa Pilipinas, yung shabu, followed by marijuana, inhalant, solvent, so on and so forth, according to the Dangerous Drugs Board. Okay? So if you want to learn more about the statistics of illegal drugs and some other categories of illegal drugs, punta na lang kayo sa websites ng Philippine authorities that handle these kinds of issues. Okay? So, ipaliwanag na natin yung epekto ng illegal drugs using the psychological explanation number 1. Ito yung psychodynamic explanation. Of course, psych majors, alam nyo na to, pag narinig nyo yung psychodynamic, sino yan? Sigmund Freud. And for him, lahat ng psychological experiences natin, the way we think, what we feel, lahat ng ginagawa natin sa buhay natin can be explained by the unconscious. Ito yung term na talagang pinasikat ng psychoanalytic movement na pinangunahan ni Sigmund Freud. What's the word? The unconscious. Siya rin nagpasikat ng iceberg analogy na yung psyche natin can be understood in 3 levels: conscious mind, the subconscious mind, and the unconscious mind. But again, going back to the term unconscious, among the 3, ito ang pinaka-powerful, yung unconscious, in explaining our overall psychological experiences. Maraming laman ang unconscious according to Freud, such as the following: id-ego, superego, Oedipus complex, defense mechanisms, meanings of dreams, certain reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng mental disorders. Okay, kaya nga tayo gumagamit ng hypnosis, kaya tayo gumagamit ng projective test para makita yung laman ng unconscious. Kasi nandiyan nakalagay yung mga reasons, yung mga causes kung bakit lumalabas yung iba't ibang mga psychological disorders. Kailangan natin hukayin yung unconscious using those techniques. Okay? So, ganyan ka-powerful ang unconscious in explaining our overall psychological experiences. So, naniniwala si Freud na halos lahat ng mga bagay na pinagagawa natin everyday, bakit ka negative mag-isip, bakit yung kapitbahay mo madaldal, bakit yung boyfriend mo sobrang seloso, o bakit yung asawa mo sobrang babaero, bakit may mga tao takot sa relationships, meron silang fears of intimacy,
Anong sagot ni Freud? If you want to know the reasons for this, i-explore mo yung unconscious ng tao. Okay? Pero among these 5, in this lecture, gusto ko lang muna mag-focus sa number 1. Ano ang kinalaman ng id, ego, and superego sa illegal drug use? Okay, so pag-usapan natin yan. The first thing that you have to know about these entities, id, ego, and superego, mga ano to, no? Mga hindi ito literal na kapag binuksan mo yung ulo ng tao, you will see id, ego, and superego. According to Freud, they are in the form of mental energies. Eh, di ba yung energy, ganun yon, no? Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo yung presence. So, ganun din in our psychological life. Hindi natin nakikita yung id, ego, and superego natin, pero ramdam natin yung puwersa o yung impluensya ng bawat isa. Very quickly, alam ko naman, no, yung mga psych majors, alam nyo na to, pero ulitin lang natin, anong pinagkaiba ng id, ego sa superego? Id is a mental energy that push you to experience immediate pleasure. So, yung parte ng sarili mo na gusto lagi maka-experience ng sarap, masarap na pagkain, masarap na experience, masarap kasama, masarap sa tenga, lahat ng desire mo na maka-experience ka ng masasarap na bagay sa mundo, yun yung id mo. Sabi ni Freud. Okay? What else? Superego, ito naman yung kabaliktaran ng id. Ito naman yung parte ng sarili mo na lagi sa'yo nagsasabi na gumawa ng tama, na laging i-consider yung ibang tao, which is sobrang kabaliktaran ng id. Hindi ko pala nasabi, yung id, very selfish. Unahin mo lagi ang sarili mo. In the first place, masarap naman gawin yon, no? Masarap unahin ang sarili. So, parte yon ng pagpupush ng id. To be selfish. Which is, again, the opposite of superego. Ang superego, ito yung parte ng sarili mo na lagi kang kinokonsensya. Laging sinasabi sa'yo kung ano ang tama at ano ang mali. Iwasan mo kung anong mali, gawin mo kung ano yung tama. Gawin mo yung conventions, yung nakasanayan na, yung ginagawa ng marami. Gawin mo yung responsibilidad mo. Iwasan mo yung mali. Iwasan mo makasakit. Yan. Superego yan. So as you can see, ang id at ang superego, super opposite of each other. So kapag meron ka lang id and superego, sabi ni Freud, hindi maganda. Kasi magkukos yun ng psychological tension na magpapataas ng anxiety natin in our everyday mental life. At hindi maganda yan. Alam nyo naman yung experience na lagi kang torn between two things, di ba? So, nakakataas ng anxiety, kaya tayo merong ego. Ang trabaho ng ego, binabalanse niya yung desires ng id at ng superego, maghahanap siya ng paraan para parehong mapagbigyan yung id at yung superego. Favorite example ko dito, na problema ka sa pera, kasi yung renta, for this month, sinisingil ka na, wala ka namang pera, isang araw naglalakad ka sa daan, biglang may tao na nakahulog ng pera. Ganyan kakapal yung nahulog na pera. So in that situation, according to Freud, lalabas na yung id, ego, and superego, magpaparamdam sila ng puwersa. Ang sasabihin ng id, kunin mo na yan, mahal ka ng Diyos, blessing yan. Hulog yan ng langit. O, diba? Very selfish. Huwag mo nang isipin yung epekto niyan doon sa taong kung saan nanggaling yung pera. Kasi siya naman yung, siya naman yung may kasalanan, ba't nahulog yung pera niya? Hindi niya iningatan. O, yun yung sasabihin ng id. Siyempre, kukontra si superego. Masama magnakaw. Alam mo naman na yung pera na yan hindi sa'yo. Alam mo naman na yung pera na yan pinaghirapan yan nung tao na nakahulog. So, makonsensya ka naman kapag kinuha mo yan, tapos siya yung nahirapan. So, in that situation, torn ka. Now, you feel the anxiety. Kukunin ko ba yung pera o hindi? Diyan ngayon papasok si ego. Maghahanap ngayon siya ng paraan kung anong gagawin niya o kung anong gagawin mo para pareho mapagbigyan si id at si superego. And one example na ibubulong ni ego is, kunin mo yung pera, kunin mo yung kalahati, ibalik mo yung kalahati. O paano naging ego yon? Kasi napagbigyan si id, kinuha mo yung kalahati. Napagbigyan din si superego, binalik mo naman yung kalahati. Although I don't promote that, no? Ako, ang tamang gawin dyan, isoli mo sa may-ari. Buong buo, walang labis, walang kulang. But for the sake of illustration, yun yung sasabihin ng ego. Babalansihin niya si id, kuha ka ng konti, superego, ibalik mo yung kalahati. Para parehong mapagbigyan yung id at superego, bababa yung psychological tension mo. Okay? So, after this example, so ano ang point ngayon nito? What is the road to mental health according to the
psychodynamic explanation by Sigmund Freud, kinakailangan yung id i-tame natin. Hindi maganda sa mental health kapag yung id sobrang lakas. Kinakailangan yung id super controlled ng superego, pati na ng ego. Kaya sa psychotherapy, isa ito sa mga causes kung bakit nagkakaroon ng psychological disorder. Masyadong out of control yung id. Na-overpower ng id yung superego, pati na yung ego. Okay? So ngayon, anong connection nito sa illegal drugs? I hope you can now connect the ideas, no? Ang illegal drugs, kapag suminghot ka niyan, kapag nag-take ka niyan, ang gagawin niyan is i-intensify niya yung lakas ni id habang i-shutdown niya yung lakas ng ego at ng superego. And if you can understand my explanations a while ago, anong profile ng tao na ang lakas ng id, halos wala siyang ego, halos wala siyang superego, nakakatakot yung taong yan. For the sake of demonstration, so ito yung psychological energy sa unconscious mo. Yung tao humithit ng illegal drugs, nag-take ng illegal drugs. Anong gagawin yan? Going back to the previous slide, it will intensify the id, it will shut down the ego and the superego. So si ego mawawala, si superego mawawala, hanggang ang matitira na lang si id. Hindi lang siya natira, lumakas pa siya ng lumakas. Nagigets nyo? So ulitin natin, no? So ito yung psychological energies mo, ito yung normal. Dapat ang normal na tao ganyan, may id, ego, and superego. Nag-illegal drugs, ano nangyari? Nawala si ego, nawala si superego, natira si id, lalong lumakas si id, yan ngayon yung nakakatakot. To use our everyday language, itong taong to, wala sa sarili. Translate, psychodynamic language, walang ego. Itong taong to, walang konsyensya. Translate to psychodynamic language, walang superego. So ano ngayon ang behavior ng isang tao na wala sa sarili, pati walang konsyensya, yan na ngayon yung nakakatakot sa society. Kaya ang mga taong to, kaya nilang gumawa ng mga ganyan. Pinapatay yung lola niya, pati yung hayop, sinesex niya, ayan, bakit? Kasi nga, yung profile ng psyche niya, ganyan na. Sobrang lakas ng id, wala sa sarili, wala sa ego, walang ego, at walang konsyensya, walang superego. Yan ang epekto ng illegal drugs in the psychodynamic level. At ito, yung ganitong dynamics, may sinasabi ang Biblia dyan. In fact, the Bible perfectly describes the nature of the id. For example, in the book of Mark, sinabi ni Kristo yan eh. And Jesus said, what comes out of a person is what defiles him. Ano ba yung nasa loob ng tao, sabi ni Kristo? Out of the heart of the man come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. So i-translate mo yan sa psychodynamic language, deep inside our unconscious. Yan yung id na sinasabi ni Sigmund Freud. Ito yung mga desires, ito yung mga drives na araw-araw pinupush tayo ng id na gawin natin. Very selfish, very violent, nakakasira ng buhay. And again, what happens, yan ngayon yung lalabas sa conscious behaviors mo kapag nag-illegal drugs ang tao. Kasi nawawala yung pumipigil sa id, nawawala yung ego, nawawala yung superego. Ito naman yung sa 2 Timothy, macro level. Ito kasi tao personal level. Ito macro level, sinabi ni St. Paul. Anong sinabi ni St. Paul dito? That during the last days, just to summarize this passage, no, yung mga tao, magiging kultura ng mga tao is, ang magiging norm, marami mga tao, sobrang lakas ng id, hindi na gumagana ang superego, pati na ang ego. Kaya during the last days, ano raw mangyayari? Sabi ni St. Paul, which I believe, ang last days ngayon na yan. We are currently in the last days. People will become what? Lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy. What do you notice doon sa mga listahan na to? These are the different drives, the different pleasurable things na gustong gawin ng id deep inside our psyche. O kaya, i-translate mo yan sa macro level in our society, yan yung reason kung bakit nangyayari yan sa society natin. Pinapatay na lola, pati mga hayop,
ginagawa na ng mga hindi magaganda, saan nanggagaling yung mga evil behaviors na yan, now you know. Yung id, masyado ng out of control, nawala na yung pumipigil sa kanya, nawala na yung ego, nawala na yung super ego. Bakit? In the first place, nawala yung dalawang yon because of illegal drugs. Okay, so ulitin natin yung demonstration natin dyan. Id, ego, super ego, yan yung normal. Nag-illegal drugs yung tao, boom, nawala ego, boom, nawala ang super ego. Id na lang yung natira, lalabas yung mga energies na yan, translate to everyday behaviors, ganyan ngayon ang mangyayari. Now, let's move on to biopsychological explanation. Ito yung explanation number 2 in connection to illegal drugs. Anong ibig sabihin ng biopsychological explanation? According to this explanation, lahat ng psychological experiences natin can be explained by biological factors. Things inside our body. Tulad ng tatlo yan genes, hormones, and brain. So, yung psychological experiences natin, may kinalaman dyan yung tatlong parts ng katawan na yan. No? Like for example, when we talk about genes, and you connect this to abnormal psychology, marami mga mental disorders, ang origin, something biological. Meron tayong biologically na inherit, pangit na genes, or genes na may sakit, nagtatranslate ngayon yon sa mental disorders. Such as the following: autism, ADHD, schizophrenia. Ito yung mga mental disorders na malakas talaga ang genetic factor. Namamana yan biologically from the parent of the child. So namamana ang autism, ADHD, schizophrenia at marami pang iba na hindi ko nalagay dyan. Okay, what else? Hormones. May epekto rin yung hormones sa psychological experience natin. Like for instance, yung mga babae, alam nyo to, no? Monthly, meron kayo tinatawag na premenstrual syndrome or PMS. At isa sa mga epekto ng PMS sa psychological experience ng isang babae, nagiging highly sila na moody. They become moody. Tumataas yung neuroticism ng marami mga girls during this time. Kaway-kaway yung mga girls na ganyan. And the explanation is, during the premenstrual cycle or during the premenstrual syndrome, yung hormones ng mga babae kasi very erratic. Tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. I-translate mo yung hormonal activity na ganyan, ano nangyayari? Nagiging moody. Maya-maya galit, maya-maya okay na naman. Maya-maya naiinis, maya-maya nakatawa. O biglang mga away ng boyfriend na wala namang dahilan. Maya-maya mahal na naman niya yung boyfriend niya. Bukas makikipaghiwalay siya. Ganyan. Sumasabay yung mood doon sa hormonal activities. Kaya kung mapapansin ninyo, no, in general, hindi ko sinasabing always, no, but in general, yung emotional stability ng mga babae mas hindi stable compared to emotional stability ng mga lalaki. Bakit? Ano ang biological explanation nun? Kasi yung mga lalaki wala namang menstrual cycle. Yung mga lalaki, yung level of testosterone nila is highly stable. Kaya hindi masyadong nagiging erratic yung emotions ng mga lalaki compared to females. Which again, monthly, meron silang cycle. So, nagtataas baba yung mga hormones nila which affect their overall psychological experience. Ito, controversial din to. Isa pang psychological element na naapektuhan daw ng biological factor natin would be gender identity and sexual preference. Although ito, controversial pa to, wala pa tong general agreement, pero may mga studies na nagsasabi na how you see yourself, whether you're a male or a female, or yung sexual preference mo, kanino mo gustong magkaroon ng sexual activity with, highly dependent on certain hormonal activities in your body. If you want to read more, i-zoom in ko, ibasahin nyo lang yung mga articles na yan. Google Scholar nyo, type nyo lang yung title, download it, and then read it on your own. Pinapakita ng mga articles na to that when it comes to sexual preference, when it comes to gender identity, may kinalaman yung hormones natin. Okay? And of course, let's not forget another part of our body na merong power to influence our psychological experience would be our brain. Sa Tagalog, yung utak natin. One good example of this would be how psychopathy is explained by brain abnormalities. Yung mga psychopaths, ito yung mga walang awang pumapatay ng mga tao, walang awang nag-a-abuse sexually ng mga victims nila.
they find those behaviors, yung pagpatay, yung pag-abuse, pleasurable. Yan daw yung mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Bakit sila ganyan mag-isip? Bakit ganyan yung emotional patterns nila? Certain parts of their brains are not working. So this study is a good study to read. I-zoom in ko ulit. I-type nyo lang sa Google Scholar yung title, and then you can just read this on your own. Bottom line, kaya ang mga psychopaths, ganyan ang behavioral profile nila kasi may problema sa brain nila. Pero, in connection to this, in connection to our topic, ano ang kinalaman nito sa illegal drugs? If brain abnormalities affect our psychological behaviors, this is where illegal drugs enter. When you take illegal drugs, nagkakaroon ng brain damage, at yung brain damage na yon can be translated to evil behaviors na ginagawa ng mga drug dependents. Ayan. So, paulit-ulit nang nakita yan sa mga studies. This is another good study to read. How illegal drugs destroy the brain. Ang dami palang mga nasisirang parts ng brain ng tao kapag nagtitake siya ng illegal drugs. So, sa pakiramdam ng drug dependent, masarap sa pakiramdam, pero in the biological level, nasisira na pala yung different parts of the brain, which will impair that person for the rest of his or her life. To be more specific, if you read this article, ito yung mga parts ng brain na nasisira. Nasisira ang frontal lobe. So the drugs that a person takes destroys the frontal lobe. Na ano ang handle ng frontal lobe? Alam nyo to. Yung mga psych majors, clear thinking, planning, recognition, long-term thinking. Yan. Also known as executive functions in the language of cognitive psychology. Yan yung nasisirang part ng brain kapag nag-illegal drugs. Other than that, nasisira din yung emotional center of the brain. So, yung ability mo to control your emotions nasisira. Such as what? Nawawala yung control mo sa rage, passion, sexual energy. Kaya karamihan ng mga tao na drug dependent, talagang malalakas yung ganyang emotions nila. That leads them to certain evil behaviors such as murder or rape or kung ano-ano pa. So, kaya pala nila nagagawa yun, no? Kasi nga, nasira na yung parts ng brain nila because of illegal drugs. So, i-translate mo ngayon yung ganyang brain. Kapag yung brain na ganyan ang sira, nagpatuloy yan sa society, marami ngayong balita ang hataw. Now, that's the reason why nababalita yung mga yan. Pagpatay, pagre-rape, mga karumal-dumal na krimen. Bakit nangyayari yan? Kasi nga, yung brain hindi na nagfa-function ng maayos, sira-sira na kasi due to illegal drugs. Okay, so in summary, psychodynamic, ano nangyayari? Kapag nag-drugs yung tao, pinapalakas yung id, sinashutdown yung ego at superego. Sa biopsychological, pag nag-illegal drugs, sinisira yung different parts of the brain na sana nagpapatino sa tao. Pero alam nyo ba, pwede rin natin i-combine yung dalawang yan. We can combine psychodynamic explanation and biopsychological explanation in connection to illegal drugs. Bakit nagkakaroon ng evil behaviors? Bakit nagkakaroon ng evil behaviors in connection to illegal drugs? Kung i-combine natin yung psychodynamic and biopsychological explanation. O ganito yan. Yan. So this slide combines the two perspectives. Okay? There are parts of the brain that keep the unconscious locked. Although the gap between parts of the brain and the unconscious, hindi pa masyadong na-explore sa psychology. Hypothesis pa lang yan, theoretical pa lang yan, na baka merong certain parts ng brain na ang responsibility nila, i-lock, isarado yung laman ng unconscious. At anong sabi ni Freud? Hindi kasi maganda yung laman ng unconscious. Lahat ng psychological toxins natin, our rage, our anger, our hidden desires, our frustrations, nasa loob ng unconscious. Kaya nga nandyan yan tinatago ng unconscious yung mga psychological toxins na yan para hindi ma-sense ng conscious natin. Kasi kapag na-sense ng conscious natin yung mga pangit na bagay na yan about ourselves, bababa yung mental health. So tinutulungan tayo ng unconscious to sustain our mental health by hiding these psychological toxins. So in the biopsychological level, we assume na merong parts ng brain na yun nga yung function nila. Panatilihing nakalak yung laman ng unconscious, hindi makalabas at mapunta sa conscious mind natin kasi pag nangyari yan, lagot ang mental health natin.
Oh, actually, naalala ko na naman yung sinabi ni Kristo dito, no, in connection to this model. Yung laman ng unconscious, yun yung sinasabi ni Kristo kanina. Dun sa binasa ko sa Mark chapter 7. Those evil things such as adultery, murder, theft, immorality, wickedness, deceit, lahat yan nakatago sa unconscious. Okay? Ngayon, i-connect na natin sa illegal drugs, no? Kapag ang tao nag-take ng illegal drugs, ano mangyayari? Yung drugs, sisirain yung parts of the brain. Kasama sa parts of the brain na yan na nasisira would be the parts of the brain that handle the lock system. So as you can see here, no, nung nag-drug siya, ano nangyari sa padlock? Nawala. It meant what? Na yung gate ng unconscious nabuksan. At ano ang implication yan? Kapag nawala na yung lock ng unconscious, yung mga desires na yan, na evil, hindi maganda, nakakasira ng buhay, freely makakatravel na from the unconscious, going to the subconscious, going to the conscious mind. Yun. Nakawala na yung psychological toxins. Translate, in everyday life, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganyang balita galing sa hataw. Okay? So, applications. Before we end this lecture, ano yung mga dapat nating natutunan ngayon? Number 1, obvious ba? Hindi talaga maganda ang drug sa buhay ng tao. So for those of you who are listening, lalong-lalo na yung mga students, please lang, hindi totoo yung kasabihan na hindi kumpleto ang college life mo kung hindi ka nakatikim ng at least one illegal drugs. No, that's not true. Pwede kang graduate ng kolehiyo na ever since, hindi ka titikim ng illegal drugs. Hindi necessary yan. Huwag kayong maniwala sa mga ganong thinking na hindi kumpleto ang college experience mo kung hindi ka nakatikim ng illegal drugs. Mali. Huwag niyong paniwalaan. Number 2, I hope you can see the importance of strengthening the conscience of human beings. Lalong-lalo na habang bata pa. Isa yan sa mga responsibilities ng mga magulang, siguraduhin na yung conscience development ng bata maganda. Lumaki siyang malakas ang konsyensya niya. Isang aspeto yan ng spiritual development, by the way. And one way to strengthen the conscience of a person is through attending church services. Marami tayong mga studies dyan. Kaya dito ngayon papasok yung magandang epekto ng religion. Kaya yung mga galit dyan sa religion, wag naman. Because we have a lot of evidences na ang mga tao, ang mga bata na constantly nag-a-attend ng mga religious activities, lumalakas yung conscience development nila, which will strengthen their superego and tame down the id in the language of psychodynamic perspective. And number 3, let's be filled with the Spirit instead. So, meron kang dalawang choice, no, in connection to this lecture kung ano ang ilalagay mo sa katawan mo. Are you going to be filled by drugs, by illegal drugs that clearly destroys your psyche? Or, option number 2, Spirit na lang. Holy Spirit na lang yung papasukin mo sa psyche mo para mas maging maganda yung mental health mo, which is again another component of spiritual development. Gagawa na lang natin ng ibang lecture yan, no, kung paano, ano ang epekto ng pagpasok ng Holy Spirit sa overall psyche ng tao. But for the meantime, ang kailangan mo lang muna malaman, it is generally good. When a person is filled by the Spirit, overall, gumaganda yung psychological health or yung mental health ng tao. Di ba naalala ko yung sinabi ni St. Paul about that do not get drunk with wine. Yan, earthly element yan Do not get drunk with wine. So translate mo yan sa lecture natin ngayon, huwag kang maging addict, huwag kang maging drug dependent. Imbis na maging addict ka, imbis na maging drug dependent ka, what do? Be filled with the Spirit. Tanong, paano mag-feel ng Spirit? Paano mapuno ng Spirit? Sinagot naman ni Paul yan. Zoom in natin. How? Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ to God, even the Father, and be subject to one another in the fear of Christ. Actually, I have an entire lecture on this. Yung sinasabi sa verse 19 to 20 are confirmed scientifically na kapag ginawa ng tao yan, gumaganda ang mental health. To be more specific, nakikita yan sa studies in positive psychology. So, gagawa na lang natin ng ibang lecture yan. So, imbis na drugs ang ilagay mo sa katawan mo,
ano na lang ang gagawin mo? Be filled by the Spirit by doing those things from verses 19 to 20. Gumanda pa yung mental health mo. Hindi ka pa nakasakit. Hindi ka pa nakulong. Alright? So, gagawan ulit natin ng ibang lecture to, no? Kung paano yung sinasabi sa verses 19 to 20 nakakaganda ng mental health. Alright? So, I hope na kuha ko, no? Or na achieve ko yung mga goals natin for this lecture about illegal drugs in connection to biopsychological explanation and psychodynamic explanation. Okay? So, kung meron kayong mga questions or comments or some other examples about this lecture, ilagay nyo lang dyan sa baba. Ilalagay natin to sa Abnormal Psychology lecture. Sir Howard here. Sana may natutunan kayo sa akin. God bless everyone. Bye-bye.